Ang totoo po dinukot kami. Dahil nakasabi dito ay puro katotohanan. Kapag nagsinungaling ka ito ay pwede ka makasukan. Parang reyna ng pyramiding. Power! Ang totoo po dinukot kami ng mga militar. Sakay ng van. Napilitan din kami na sumurrender. Dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Cut! Good take! Ang lupit nyo. Common sense. Kung kayo ay dinukot, bakit kailangan nila kayo ipakita sa media para sabihin ang kalokohang ginawa nila sa inyo? Halatang halata na kayo, akala nyo kasi kaya nyo paglaruan ang mga sundalo. Katulad na lang ng mga ibang kongresista na pinaglalaruan ang gobyerno. Grabe ang script. Nakakapangilabot. Kayong mga kawawang kabataan na ang layunin lang naman ng pamahalaan, kayo ay matulungan, mahubog, dahil kayo ang susunod na leader ng ating bayan. Pero ang pagkakamali nyo, nagpalinlang kayo sa mga walang kakwenta-kwentang tao para lumaban sa bayan. Pati puting van na damay sa kalokohan na yan. Grabe naman. Walang magnanakaw, walang masamang tao na siya mismo ang magbubulgar sa ginagawa niyang kalokohan. Kaya yung pagdukot, kalokohan nyo lang yan. Tuloy natin. Grabe, di ba? Nakakaba, biruin mo, ikaw ay batang-bata pero ikaw ay membro na ng anak bayan. Kayo na bahala mga ka-old school. Kung sino ang nakaupo na politiko na kasapi ng anak bayan. Grabe, no? Pasintabi na. Pero bakit ako'y nagtataka na pag may mga gantong aktivista ang nahuhuli, masyado kayong maingay. Mamaya malalaman nyo, hindi lang yung tatlong headed snake, hindi lang yung mga kongresista, hindi lang yung mga ibang politiko, pati na naman yung isang ahensya ng gobyerno, nakikisawsaw na naman. Tuloy natin mga ka-old school. Ano yung position mo doon? Okay, Ano yung kakandak ng social investigation? Anong bira siya yun? Na-encounter yan? Saan? Kailan? May casualty? Narinig na natin sa sarili nilang bibig. Nagkaroon na sila ng pakipag-inkwentro at ang masakit may casualty pa. So kung eto mga to ay hindi pakawala para sirain ang imahe ng mga sundalo at lalong-lalo na ng NTF-ELCAC, hindi kayo magtatagumpay. Dahil sabi nga ni Secretary Gibo Teodoro, hahalungkatin niya to hanggang sa pinakaugat kung sino ang may kagagawan na mga kalokohang ito na ginagamit ang mga kabataan. Hindi nyo ba napapansin mga ka-old school na masyado nang maingay ang ilang kongresista dahil sa confidential funds ng NTF-ELCAC, ng DepEd Secretary at ng BP. Pinapaingay nila ito dahil alam nila kung kanino nakaumang ang araw, kung kanino gagamitin ang pondo na ito. Gigil na gigil sila dahil alam nila inuunti-unti nang ungkatin ang kanilang mga koneksyon sa kaliwang grupo. Tuloy natin mga ka-old school. Dagdag pa rin, dagdag na daan ng walang kami trabaho ng aris sa Silwan. Sa rin po, walang information sa mga sa alin ng authorities. Para magpatulang patulong sa mga para magpatulang patulong sa mga Ang linaw na sinabi mo, Iha.
naghanap kayo ng malalapitan para kayo ay humingi ng tulong upang sumuko o sumurrender. Siyempre, planado nyo yan. At nung iniharap kayo ng ating mga sundalo, inilabas nyo na ang tunay nyong pakay o script para lokohin na naman ang taong bayan, katulad ng mga panloloko ng mga kakampi nyo sa Kongreso. So, anong mangyayari sa inyo? Kayo ang ginagawa nilang laruan puppet para sa kanilang layunin na pabagsakin ang gobyerno. Lalong-lalo na ang NTF-ELCAC na walang ginawa kundi tugisin ang mga grupong ito. Gamit na gamit kayo. Sayang yung pagiging scholar nyo ng bayan. Kung ang ginagamit naman ninyo ay ang maling paniniwala, doktrina, kahit ultimo niyang mga magulang nyo, kaya nyong ihiwalay sa inyong mga pag-iisip, nagagawa nyo silang linlangin, nagagawa nyo silang suwayin, para lang sa isang ideolohiya na wala namang patutunguhan. Nakakalungkot lang. Sobra-sobra nakakalungkot. At eto na, syempre mga Cold School, magpapahuli ba naman ang ahensyang ito? Ayon sa human rights groups, ang pahayag ni Junila at Jed ay sapat ng pruweba na kasinungalingan ang naunang pahayag ng mga opisyal ng militar. Kahit pa pinapirma ang dalawa ng sworn statement kung saan sinasabing sumurrender sila, wala raw bisa ang pahayag dahil ginawa ito habang nasa kamay ng mga dumukot sa kanila. Kita niya, may maingay sa Kongreso, merong isang ahensya ng gobyerno, at tignan niyo naman, sino ang katabi ng mga ito? Congresswoman Arlene Morosas, hello! Shout out sa'yo! Di ba? So, wala na tayong pagdududa dito. Sila ngayon ay nag-iingay dahil nga, hindi ito usapin yung mga sundalo o NTF-ELCAC. Ito ay kanilang pinalalawig para magkaroon ng bahid ang confidential funds ng mga ahensya ng gobyerno laban sa kaliwang grupo. So wala na tayong magagawa dito. Paligtad ang utak kahit nito ng ating Pangulo ang at ng Vice nakakapanginayang lang Presidente. yung Saan ginagamit kinabukasan itong ng ating confidential mga intelligence kabataan funds dito sa mga safe kung sa mga houses, kuko ng mga surveillance, katulad nito atake na ginagawa sa mapupunta. ating mga kasamahan. Ano pa? Paano pa magiging pag-asa ng bayan ang ating kabataan? Like dito sa isang to. Dito nyo mapapatunayan na sila talaga ay kontrang-kontra sa confidential fund, lalo na sa ahensya ng NTF-ELCAC. Ibasura na ang NTF-ELCAC. At ito ay pagkakataon para reviewin yung alokasyon para dito sa tinatawag nating confidential intelligence funds ng mga ahensya at kahit ng ating Pangulo at ng Vice Presidente. Saan ginagamit itong confidential intelligence funds? Dito sa mga safe houses, surveillance, atake na ginagawa sa ating mga kasamahan. Di ba? Pag-atake sa kanilang mga kasamahan. Bakit hindi atakihin? Kung nagiging danger na ang buhay at kapakanan ng mga kabataan, puro kayo mapanlin lang, puro kayo mabulaklak ang inyong mga bibig. Kayo ang sumisira sa isipan at kinabukasan ng ating kabataan. So ulitin ko, ang NTF-ELCAC, ituloy-tuloy nyo lang po ang inyong ginagawa. Sa mga bayani nating sundalo, hindi po kami nawawala ng tiwala sa inyo. Dahil ang mga ganitong klaseng tao, walang puwang sa mundo. At sabi nga ni Secretary Gibo Teodoro, Sir, sana nga po, tugisin nyo hanggang sa pinakaugat ang mga tao na nanloloko sa ating mga sundalo, gobyerno, at lalong-lalo na dun sa mga kabataan na ginagawa lang nilang pon sa laban na wala namang patutunguhan. Pero ang masakit, may mga kongresista na to the rescue para sa inyo. Katulad nito. Sinabi po ng dalawa na sila ay inabduct, walang iba kundi ng militar. Would the AFP admit to abducting the two young women, Mr. Speaker?
No, Mr. Speaker, and the AFP plans to file perjury cases or charges against the two, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we are so shocked with that kind of response from the AFP. Ano po ang batayan na sampahan ng kaso ang dalawang matapang na kababaihan na inabduct na nga nila at illegal na dinetain sa military camp? Hindi natin alam kung anong tipo ng panlilinlang yung ginawa sa kanila or coercion para mapuwersa sila na pumirma sa affidavit. At ngayon, na matapang nilang isiniwalat ang nangyari sa kanila, Mr. Speaker, sila pa ang sasampahan ng perjury. Grabe, nagugulat pa kayo. Oh my God. Para tayo mga abnormal, kung paniniwalaan pa rin natin ang mga kayo mga ka-old school, naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasabi ng mga grupong ito na dinukot daw? At kawawa na naman daw ang mga kabataan dahil ngayon sila naman ang kakasuhan ng perjury ng gobyerno. Muli, para sa mga kabataan, huwag kayong magpalinlang sa mga ideolohiya na wala namang kwenta. Ingat! Parang reyna ng pyramiding. Power! Certified. Ungas.